kung saan ay pwede kang matalo at pwede ring manalo. Kailangan lang talagang lakasan ang loob kung gusto mong tumaya kahit na alam mo na pwede kang maging dihado. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang mawala ng mahal sa buhay nang dahil sa maling pagtaya mo sa laro ng tadhana? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elma, 31 years old at taga Iligan City. Sobrang ganda kasi talaga ng mga kwentong inyong binabasa. Kaya naman nag-decide ako na sumulat din para makapagbahagi ng sarili kong kwento. Maaga akong naulila sa mga magulang ko, Papa Dudut. High school pa lamang ako ay binubuhay ko na ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga tindahan, palengke o kung saan paman. Hanggang sa makilala ko si Aldrin at maging boyfriend ko siya. Nasa tamang edad na rin naman ako noon kaya pumayag ako na sama na kami sa isang bahay na parang mag-asawa. Kaya lang doon ko siya mas nakilala at nakita ang pagiging mainitin ng ulo at pananakit niya. Mabisyo din po siya lalo na sa alak at kapag nalalasing ay doon siya mas nagiging mapanakit sa akin. Sinasampal niya ako, tinutulak, pabagsak sa sahig at nagiging marahas din siya pagdating sa kama. Tinis ko ang lahat ng yon, Papa Dudut. Mahal ko na kasi talaga si Aldrin. Saka ayaw ko nang maging mag-isa sa buhay. Masarap pala kasi yung may kasama ka tapos ay ramdam mong mahal ka. Mabait din naman minsan ang partner ko basta huwag lang siyang malalasing o kaya ay matatalo sa sugal. Dahil madalas na ako ang napagbubuhatan niya ng init ng ulo niya, at lahat ng iyon ay tinanggap at tiniis ko lamang para hindi kami magkahiwalay, Papa Dudut. Sino pa bang hindi ko nabibigyan ng ulam dito sa listahan ko? Ay, dalawa na lang pala to. Sina Henry at Patrick. Kailangan may abot ko na sa kanila tong pagkain nila bago magsimula ang sabong. Dahil baka mas lalo ko mahirapan na mahanap sila. Nasaan na ba yung dalawang yun? Ayun! Nakita ko na si Henry! 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 Oh, Elma! Ang aga mo yata ngayon. Oo, kasi baka maabutan ako ng pagsisimula ng sabong. Mahihirapan na naman akong iabot ang mga order niyong pagkain. Ay, oo nga pala. Muntik ko na rin makalimutan yan. Ito may kasama ng libreng sabaw yan. Oh, Basta sa katapusan ng bayad nito oo, walang problema. Halos lahat naman kayo dito sa sabungan tuwing katapusan talaga nagbabayad sa akin eh. Salamat. O paano? Mauna na ako sa'yo Kasi lilista ko pa yung mga pumusta dun sa kalabang manok ni Patrick Ay teka, nasan nga pala si Patrick? Yung pagkain na lang kasi niyang hindi ko pa naibibigay sa kanya. Eto, diretsuhin mo lang tong daan na to. Makikita mo siya dun. Nandun din kasi banda yung mga tumataya sa manok niya. Okay, salamat. Sige, kita-kits na lang. Nasaan na kaya yun? Sabi ni Henry, nandito lang dapat banda yun si Patrick eh. Uy, Elma! Ay, pampihira naman, nakakagulat ka naman, Patrick! Nako, sorry. Hindi ko alam na magugulatin ka pala. Sino ba namang hindi magugulat kapag may biglang tumapik sa likuran mo tapos sinabayan pa ng malaking boses? Grabe. Hindi naman ganun kalaki boses ko Hindi nga, pero malakas ka namang magsalita. Pasensya na. Ito na kasi talaga yung boses ko. Sino nga pala yung hinahanap mo at parang nangahaba yung leeg mo? Sino pa? Eh di ikaw! Ako? Bakit ako? Eh kasi ikaw na lang yung hindi ko pa naaabutan ng order dito sa listahan ko. Teka
ipaayos ko ang order mo. Kailangan ko na rin kasing pumunta sa kabilang kanto sa may talyer para doon naman mag-deliver ng pagkain. Hala, nawala na pala sa isip ko yan. Dami kasi pumusta sa manok ko. Hindi pa nga ako nag-aalmusal eh. Kaya sigurado ako na mauubos ko agad ang dala mong pagkain. Hindi ka pa nag-aalmusal? Naku, eto, dadagdagan ko na ng puto bongbong tong order mo para mas mabusog ka. Uy, sakto! Alam mo ba na swerte raw malagkit na pagkain bago ang sabong? Kasi pampakit ang panalo. Salamat, Elma. Ang bait mo talaga. Anong mabait? Kasama yan sa babayaran mo sa akin sa katapusan ng buwan. Walang problema sa bayad. Sulit naman yung ino-order namin pagkain sa'yo. Kasi lahat masarap. Teka, sandali. Ano yan? Parang ang laki naman ng pasa mo dyan sa dalawang braso mo. Naku, wag mo nang pansinin to. Tumama lang naman to sa may kanto ng lamesa sa bahay namin. Sa akin ka pa ba naman magsisinungaling? Matagal ko na kilala yung kinakasama mo si Aldrin. Kaya alam ko na siya ang may gawa niyan. Hindi niya naman sinasadya na matulak ako ng malakas dahil sa kalasingan niya, yun lang yun. Kailan ka ba naman matatauhan, Elma? Dapat, hindi mo sinasayang ang oras mo dyan sa lasenggong boyfriend mo. Ang dami namang iba dyan na handa kang alagaan at mahalin. Huwag ka magtiis sa taong hindi ka naman kayang ingatan at pahalagahan. Alam mo, Patrick, masyado nang madrama yung sinasabi mo. Kunin mo na nga itong pagkain mo para makapag-deliver na rin ako sa kabilang kanto. O basta sa katapusan ng buwan ng bayad nito, ha? Papadudot nang magsama kami ni Aldrin sa isang bahay ay nag-decide ako na magluto na lamang ng ulam at iba pang mga pagkain para ibenta sa mga kalapit na school, talyer o sabungan. Dahil medyo madaldal akong tao ay marami kaagad ako naging suki. Nagustuhan din kasi nila ang mga tinda kong ulam na bukod sa mura na ay masarap pa. Isa nga sa mga suki ko noon ay si Patrick na madalas kong nakakausap sa mga sabungan kapag nagdi-deliver ako ng pagkain. Mabait siya at magaan kausap. Madalas din siyang nag-worry kapag nakakakita siya ng sugat o pasa sa balat ko. Matagal niya na rin kilala ang partner kong si Aldrin at alam niya ang tungkol sa pagiging lasinggero at mapanakit nito sa akin. Marami rin kasi kaming kapitbahay na nakakarinig kapag sinasaktan ako ni Aldrin, Papadudot. Minsan nga ay sumusugod pa sila sa bahay dahil sa pag-aalala sa akin kapag masyado ng malakas ang ingay na ginagawa ng pananakit sa akin ng partner ko. Pinapayuhan na rin nila ako na hiwalayan na si Aldrin o kaya ay ipabarangay ito, Papadudot. Pero hindi ko yon ginagawa dahil masyado ko na siyang mahal at ayoko na makulong siya. Hanggang sa mabuntis niya ako at iyon ang nakita kong pag-asa na baka magbago na ang partner ko. Kaya lang, Papadudot, mas lalong naging malala ang pagkalango ni Aldrin sa alak pati na ang pananakit niya sa akin. Lalo na nga nang matanggal siya sa trabaho at palagi na lamang siyang nasa bahay. Mas naging madalas ang pag-init ng ulo niya. Sa akin niya yon binubunton at talaga namang nasasaktan niya ako. At ang pananakit niya sa akin ang naging dahilan para makunan ako, Papadudot. Sobrang sakit para sa isang ina ang mamatayan ng anak. Kaya yon ang nagtulak para tuluyan na akong makipaghiwalay kay Aldrin. Sa pagtatapos ng relasyon namin ay naging boyfriend ko naman si Patrick. Hindi nagtagal ay nagsama na rin kami sa iisang bahay, Papadudot. Mahal, nasan ka? Nandito sa may likod ng bahay. Nagsasampay lang ng mga nilabhan ko. Nandiyan ka lang pala. Akala ko hindi ka pa nakauwi galing sa palengke. Konti lang din naman ang pinamili ko sa palengke kanina. Bakit naglaba ka na kaagad? Kasi nga maaga akong nakauwi at nakapag-ayos na mga pinamili ko kanina. Kaysa matambakan din ako ng mga labahin, inasikaso ko na mga to. Napakasipag naman talaga ng asawa ko. Ayoko lang matambakan ng mga gagawin. Pwede naman kitang tulungan dyan. Pero mapilit ka na ikaw lang ang maglalaban ng mga damit natin. Payakap nga muna ako sa asawa ko. Teka,
mamaya na yan, mahal. Ito naman, parang isang yakap lang eh. Tapos ka na rin naman sa sinasampay mo eh. Pero maasim na ang amoy ko kasi hindi pa ako naliligo mula kaninang umaga. Ayos lang yan. Sanay naman na ako. Ang sama ng ugali mo Biro lang. Pero alam mo naman na gustong-gusto kitang inaamoy. Lalo na dito sa may kilikili mo. Tama na, lalo akong pinagpapawisan sa'yo O sige na, titigil na ako sa pag-amoy sa'yo. Basta mamaya, ako naman ang amuyin mo ha. Oy, ang piling mo talaga, mahal. Pinapatawa lang kita. Kasi alam kong napagod ka sa paglalaba mo. Ang dami mong alam. Pumasok na nga tayo sa loob ng bahay at medyo mainit na rin ang hangin dito sa labas. Sakto kasi may dala ako masarap na ulam. Nilagay ko na nga pala doon sa lamesa natin. Wow! Ang dami mo naman yatang biniling pagkain, mahal. Madami talaga yan kasi may fried chicken, inihaw na bangus, dinuguan, saka ang paborito mong buko salad. Anong okasyon ba ang meron ngayon? Wala naman. Bakit parang kulang na lang Magtawag ka ng kapitbahay na makikikain sa atin. Sa dami nito mga binili mong pagkain. Gusto ko lang naman kasi mag-celebrate kasi nanalo yung 2 manok ko sa sabong kanina. At syempre, ikaw lang ang gusto ko makasama sa pagsi-celebrate na to. Kaya naman pala ang saya-saya mo at may paamoy-amoy ka pa ng kili-kili ko. Kahit naman hindi na nanalo mga manok ko, gusto ko pa rin inaamoy ang maasim na kilikili mo. Ay, grabe ka naman mang asar, mahal. Ganon kasi ako magpakita ng pagmamahal ko. Dinadaan ko sa pangasar ko. Ay, naku. Mabuti pa maghahain na ako habang mainit-init pa itong mga ulam na binili mo. Sakto kasi nakapagsaing na rin ako ng kanin kanina bago ako maglaba. Kukuha na ako ng mga plato at baso para maayos ko na itong pananghalian natin. Papadudot aaminin ko na noong una ay panakipbutas ko lamang talaga si Patrick. Wala pa ngang 2 buwan nang nakakalipas mula nang maghiwalay kami ni Aldrin nang sagutin ko siya. Gusto ko lang din kasi talagang makaranas muli ng pagmamahal mula sa isang tao at ayoko lang din na mapag-isa sa buhay. Kaya kaagad din akong pumayag na magsama kami sa isang bahay, Papadudot. Hindi naman ako nagsisi dahil napakabait na tao talaga ni Patrick. Napakalayo niya sa ex-partner ko na si Aldrin at sa aming dalawa ni Patrick, siya talaga ang mas malambing at maasikaso. Kaya hindi nagtagal ay naramdaman ko na rin ang totoong pagmamahal para sa kanya. Ni minsan kasi ay hindi niya ako sinigawan o sinaktan. Wala siyang ibang pinaparamdam sa akin kung hindi puro pagmamahal lamang. Ang naisip ko nga noon kaya siguro ako binigyan ng Diyos ng pagsubok nang makunan ako ng dahil sa ex-partner kong si Aldrin ay para mas mabigyan ng daan ang kwento namin ni Patrick, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alaga na ginagawa ni Patrick sa mga manok niya. Hindi ko alam na grabe niya palang gastusan ang mga pagkain at vitamins na para sa mga yon. May trainer pa ang mga manok niya para mas maging matapang daw pagdating sa pakikipaglaban sa sabungan. At kinakausap niya rin ang mga yon na parang tao at palagi niya akong binibilinan na huwag gugutumin ang mga alaga niyang manok. Nakakatawang isipin pero parang mga anak na rin ang turing niya sa mga manok niya, Papadudot. Noong una wala naman akong nakikitang problema. Dahil bukod sa mga manok niya at sabong ay wala na siyang ibang bisyo. Nakwento niya rin, Papadudot, na minana niya ang pagiging mahilig sa manok o sabong sa namatay niyang tatay at lolo. Kinalakhan na raw niya ang pag-aalaga sa mga ito kaya hindi niya na rin nabitawan pa. Nagumpisa siya sa pag-aalaga ng sisiw at pagtaya ng maliliit na halaga sa mga sabong. Hanggang sa siya na mismo ang nagtayo ng sarili niyang breeding farm ng mga manok na pangsabong. Hindi niya raw mabitawan yon dahil talaga raw nakakaaliw ang mga manok na inaalagaan niya, Papadudot. Paano ba yan,
pare, mukhang triple yata malas mo ngayong araw ah. Oo nga eh. Sa 4 na manok ko, isa lang ang nanalo. Ano ba kasing nangyari sa mga alaga mo? Mga brusko naman, tsaka mukhang liamado. Pero natalo ng payat at dehado ng mga manok. Ano nangyari? Hindi ko rin alam, Henry. Mukha naman silang nasa kondisyon mula kagabi. Pero parang nanamlay kaninang umaga. May ganyan talaga mga manok pare. Akala mo nasa kondisyon na pero hindi pala. Alam mo, magandang ipasok yan sa nirarakit ko ngayon. Anong racket yan? At parang hindi ko yata alam. Confidential kasi tong racket ko na to pare. Pero dahil magkaibigan naman tayo, isishare ko na rin sa'yo. Malaking pera ba yan? Oo. Malaki kung malaki talaga. Kaya nga nakabili ko ng 2 tricycle na pinababoundary ko ngayon sa kapitbahay namin. Madali lang to Patrick. Ang kailangan mo lang gawin, ipanlaban mo yung mga mukhang liamado mo na manok pero wala talaga sa kondisyon. Teka, hindi ko masyado maintindihan. Ipaliwanag mo nga na mabuti, Henry. Di ba may mga manok ka na mukhang brusko? Yung mga mabalahibo pero hindi naman talaga malaki? Oo, yung mga manok ko na mukhang malaki pero mahina pa dahil kulang pa sa vitamins kaya hindi ko pinanlalaban. Yun yung mga manok na kailangan ko. Kahit nga yung mga panabong mo na nag-retire na mga malapit ng mamatay, pwede yun. Ang gagawin lang natin dyan pare, ipananabong mo yung mga yon. Tapos sasabihin ko sa mga big boss ko na mahina yung manok na ipanlalaban mo, kaya dun sila pupusta sa kalaban. Kapag nanalo sila, may 10% kagad ako ron. Tapos ibabalato ko naman sa iyo yung 5%. Malaking pera na yon pare. Teka, hindi ba pandaraya naman yung racket na sinasabi mo, Henry? Parang ganun na nga. Pero malaking pera naman ang pinag-uusapan natin dito. Piruin mo sa isang tao pa lang, kikita ka na ng 30,000. Hackfight pa lang yun o dun sa sabungan natin sa plaza. Pero kapag yung sabong ginanap sa bayan, mas malaking pera ang kikitain natin dun. Pwede kang maka 100 o 300,000 sa isang dehadong manok lang na ilalaban mo. Nako Henry, ayoko ng ganyan. Malaking gulo kasi kapag nagkahulihan. Wala namang magkakahulihan kung walang manlalaglag. Subukan mo lang kahit isang beses pare. Sinasabi ko na sa'yo, hindi lang triple ang perang babalik sa'yo. Hindi na talaga pare. Salamat na lang. Kayo palang dalawa yung naririnig kong nag-uusap dyan sa may bakuran. Akala ko kung sino na. Kumusta Elma? Sorry medyo napakwento ako dito sa pare ko. Pasensya ka na. Pero paalis na rin naman ako. Patrick, yung pinag-usapan nating racket pag-isipan mo. Una na ako sa inyo. Sige. Bahala na. Ingat ka pare. Halika na sa loob ng bahay, mahal. Gusto ko na rin kasi magkape. Ano nga pala yung sinasabi ni Henry na racket? Tsaka bakit parang may narinig ako na pinag-uusapan yung dayaan sa sabong? Wala yun. Natalo kasi yung 3 manok ko kanina. Kaya binenta ko na lang doon sa may nagkakatay ng manok. Binalas ako kaya inalok ako ni Henry ng racket. Ipanlaban ko raw yung mga mahihina akong manok. Tapos yung mga big time na kilala ni Henry, doon niya daw papupustahin sa kalaban para manalo sila. Pero may malaking balato naman daw ako kapag dihadong manok yung ipinanlaban ko. Nakakatakot naman yung inaalok na racket ni Henry. Naku Patrick, huwag kang sasama sa ganyang racket ha. Mas okay na tong matalo lahat ng manok mo sa malinis na paraan. Basta hindi ka lang mandaraya. Hindi ko na nga tinanggap, diba? Saka pwede ba? Huwag mo nga sinasabing matatalo lahat ng manok ko. Minalas lang ako kanina kaya 3 kagad yung nalaga sa mga alaga ko. Bakit parang nagtataas ka ng boses dyan? Pinapaalalahanan lang naman kita. Ay naku, init ng ulo mo. Busin mo na nga lang yung kape mo at magsasaing na rin ako ng kanin para sa hapunan mamaya. Papadudod, sa tuwing natatalo si Patrick sa sabong ay nag-iiba talaga ang mood niya. Nagiging malamig ang pakikitungo niya sa akin at minsan ay napagtataasan niya rin ako ng boses. Naisip ko na kahit sino naman siguro ay talagang magiging mainit ang ulo kapag natatalo sa isang laro o sugal, lalo na kung may pera na nawawala sa'yo. Kaya naman inintindi ko na lamang si Patrick sa tuwing matatalo siya sa sabong. At pinapaalala ko rin sa kanya na huwag niyang tatanggapin ang alok na racket ng kaibigan niyang si Henry. Dahil alam ko na hindi maganda ang naidudulot ng pandaraya sa buhay ng isang sabongero. Kaya lang papadudot naging sunod-sunod ang mga malas na dumarating sa amin noon ni Patrick.
Bukod sa mga pagkatalo niya sa sabong, napeste rin ang mga alaga niyang manok at ang ilan ay namatay. Pati tuloy ang budget namin na para sa mga gastusin sa bahay ay naapektuhan din kaya nagsimula kaming maggipit noon sa pera. Ilang beses ko pa rin narinig noon na kinukulit siya ng kaibigan niyang si Henry na sumama sa racket nito na pandaraya sa sabong para magkapera siya. Kristo kasi si Henry sa sabong o yung taga-kolekta ng mga pusta kaya marami itong kakilala na malalaking tao na pumupusta ng malaking pera. Pasimpleng tong sinasabihan ng mga kilalang mayaman na tao kapag may alam itong dihadong manok na ipanlalaban. Marami na rin kasi siyang sabungero na nahikayat sa racket na yon. Yung sinasadya na ipanlaban ang mahihinang manok. Mabuti na lang talaga at marunong umiwas sa mga ganong bagay ang partner kong si Patrick, Papa Dudut. Elma? Elma! Pakibuksan mo naman tong pinto! Sandali lang! Anong meron at napasyal ka ng ganitong oras? Teka, ano nangyari sa inyong dalawa ni Patrick? Bakit puro basa at sugat ang mukha niyo? Nagkagulo kasi sa may sabungan kanina eh. Ano? Eh bakit mas maraming sugat to si Patrick? Hindi naman palaway tong asawa ko. Umawat tong asawa mo, nadamay tuloy. Umawat lang pala si Patrick. Eh bakit parang siya yung nabugbog ng mga tao dun sa sabungan? Mahal, mamaya ka na magtanong. Alalayan mo muna ako maglakad kasi medyo nahihirapan akong tumayo dito sa harap ng bahay. Oo nga naman, Elma. Alalayan mo na tong asawa mo. Oh, sige. Aalalayan ko siya dito sa kabilang braso niya. Alalay lang, dahan-dahan. Pare, ingat sa paglalakad. Alalay lang, Elma ha. Oh, dahan-dahan sa pag-upo dito sa sofa ha, mahal. Ayan, salamat. O teka, kukuha muna ako ng alkohol at bulak para malinisan yung sugat mo. O paano pare? Uuwi na rin ako ha. Baka nag-aalala na rin yung misis ko kasi kanina pa ako wala sa bahay namin. Dapat kanina pa ako nakauwi. Sige, ingat ka. Salamat sa paghatid sa akin dito sa bahay ah. Wala yun pare. O paano Elma? Ikaw nang bahala dyan sa kaibigan ko ha. Alis na ako. Okay, ingat ka. Grabe, ang sakit itong tagiliran at magkabilang hita ako. Ito talagang napuruan sa akin kanina eh. Lilinisan ko na ng bulak at alkohol tong sugat mo sa pisngi ha, mahal. Aray! Dahan-dahan, mahal. Ang sakit eh. Hindi ko pa nga masyadong nadadampi tong bulak eh. Sorry, alam mo naman na mahina ang pain tolerance ko eh. Bakit ka ba kasi nakipag-away? Kung alam mo naman na madali ka masaktan at magkasugat. Hindi nga ako nakipag-away. Nadamay lang ako sa gulo nila. Nakiawat lang talaga ako kanina. Ano bang gulo yung sinasabi ni Henry? Kasi, yung isang kasama ni Henry na Cristo rin, nahuling nagbibigay ng tip doon sa isang pupusta. Sinabi niya na mahina ang manok ni Kaloy at doon pumusta sa manok ni Vincent. Ayun, may nakarinig at pinaamin siya na may sabuatang naganap. Maraming nakaalam hanggang sa nagkagulo na. Umawat lang ako nung makita kong kinukuyog yung mga Kristo sa sabungan. Pero sa akin naman nila ibinunton yung galit nila. Kaya eto, medyo nabanatan ako. Ay nako, ayan na nga bang sinasabi ko. Wala talaga may dudulot na mabuti yung pandaraya na yan eh. Mabuti nga't hindi nilaglag ni Arman yung mga kasama niyang Kristong ng daya rin. Mas malaking gulo yun kapag nagkataon. Alam mo mahal, parang napapadalas na yata ang away dyan sa sabungan nyo. Di ba nung nakaraang buwan lang, may muntik na magsaksakan kasi dinaya raw ng referee yung isang mananabong? Tapos ngayon naman, yung mga Kristo ng sabungan na nagkakagulo. Nagkakaroon lang naman ng problema kapag may dayaang nangyayari. Pero hindi naman mawawala ang mandaraya sa mga ganyang sugal o sabong. Lalo na't nagkalat ang mga gahaman na tao. Mahal, baka naman pwedeng itigil mo na yung pagsasabong mo kasi parang gumugulo lang ang buhay natin dyan eh. Alam mo namang hindi madali para sa akin na bitiwan to. Lalo na't minana ko pa to sa lolo tatay ko. Huwag ka mag-alala. Iiwas na lang ako sa mga ganong klaseng gulo. At pangako ko sa'yo, hindi ko talaga gagawin ng mandaya para hindi ako madamay sa kanila.
Papadudot na realize ko na sa isang relasyon ay hindi po pwedeng yung puro pagmamahal lamang ang umiiral o nangingibabaw. Lalo na nga kung nagsasama na sa isang bahay ang dalawang tao na magkarelasyon. Maraming bagay ang dapat na isaalang-alang at pagtuunan ng pansin. Kasi totoo naman yung sinasabi ng iba na hindi tayo mapapakain at mabubuhay ng puro pagmamahal lamang. Kailangan na kumayod tayo, magtrabaho o maghanap ng kung anumang pagkakakitaan kung gusto talaga nating tumatag ang isang relasyon. Nakita ko naman yon sa partner kong si Patrick. Kagaya ng nabanggit ko kanina, bukod sa vision niya na pagsasabong ay wala na akong iba pang marireklamo sa ugali niya dahil ni isang beses ay hindi niya ako sinaktan, papadudot. Nagkataon lang talaga na magulo ang nakasanayan niyang hanap buhay at masyado niyang ginugol ang oras at buhay niya sa pagsasabong kahit may iba pang paraan para kumita siya ng pera. Pero naisip ko noon na hindi ko naman siya basta na lamang iiwanan nang dahil lamang sa bisyo niya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pagkatapos ng gulo na nangyari sa sabungan kung saan ay nabugbog ang partner kong si Patrick ay nabalitaan na lang namin ang biglang pagkawala ng ibang sabungero sa lugar namin. Ang sabi ng mga kapitbahay ay bigla na lang daw hindi umuwi ng mga bahay ng pamilya nila ang ilang kaibigan ni Patrick at kasamahan sa sabong. Labis na nag-alala ang pamilya ng nawawalang sabungero at kahit ako ay nag-worry rin para sa partner ko. Sinabi naman ni Patrick na ang nawawala raw na mga kaibigan niya ay kilala raw na nandaraya sa sabong. Kaya wala raw akong dapat na ipag-alala sa kanya. Ni minsan daw kasi ay hindi siya nandaya sa sabong kaya malinis ang konsensya niya. At mabuti na lang daw at hindi niya tinanggap ang racket ng pandaraya na inaalok sa kanya noong kaibigan niyang si Henry at ng mga kapwa niya sa bungero. Ganon pa man ay naaawa pa rin ako sa pamilya ng mga naiwan ng nawawalang sabungero. Ayoko kasing dumating ang araw na maranasan ko ang hirap at sakit na nararamdaman nila. Ayokong bigla na lang ding maglaho ang pinakamamahal kong si Patrick, papadudot. Mahal! Mahal! May maganda akong balita! Ano yon? At parang masyado ka namang excited dyan. Tingnan mo nga pinagpapawisan niyang leeg mo. Tumakbo ka ba pauwi dito sa bahay? Oo! Doon kasi tumigil sa may kabilang kanto yung jeep na sinakyan ko. Kaya tumakbo na lang ako pauwi dito. Bakit mo naman ginawa yun? Kasi nga, excited na akong sabihin sa'yo itong good news na tinutukoy ko. Ano ba kasi yon? Sabihin mo na nga. Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo na pinsan ko na may-ari ng malaking grocery sa kabilang bayan? Oo, bakit? Nakausap ko na kasi siya at ang sabi niya, kapag tinuloy ko ang plano kong pagnenegosyo ng mga karne ng manok at baboy, kukontratahin niya raw ako na mag-deliver sa kanya. At kakausapin niya rin daw isang pinsan namin na may catering business. Para yung pinsan kong yun, sa akin na rin kukuha ng mga karneng iluluto nila. Teka, seryoso ka na talaga dyan sa negosyong naisip mo? Magbebenta ka na talaga ng karne ng baboy at manok? Paano naman yung breeding farm mo ng mga panabong na manok? Kaya mo bang asikasuhin lahat yun ng sabay-sabay? Teka mahal, isa-isa lang ang tanong. Mahina ang kalaban. Pasensya na, nagulat din kasi ako sa mga sinabi mo. Nabanggit mo na yung plano mo dati pero hindi ko naisip na seryoso kang ituloy yan. Plano pa lang naman talaga yun. Saka akala ko kasi, hindi ako susuportahan ng mga kamag-anak ko. Pero mas excited pa sila na malaman nila na ihinto ko ng pagbibreed ng mga panabong na manok. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Ibig sabihin, ititigil mo na rin ang paglalaro mo ng sabong? Parang ganun na nga. Ibebenta ko na lang lahat ng mga panabong na manok ko. Pati na mga nakastakong vitamins at gamit nila. Para pandagdag puhunan na rin sa negosyo. Patrick, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo?
Hindi ka ba nabibigla lang? Baka kasi mamaya bigla mo ring bitawan ng negosyo ng manukan at babuyan para bumalik sa pagsasabong. Matagal ko na itong pinag-isipan, Elma. Hindi ko lang talaga madalas na sinasabi sa'yo. Kasi ayoko na pasahin ka tapos hindi ko naman pala itutuloy. Pero ngayong desidido na ako na gawin to, itutuloy-tuloy ko na talaga to. Sa totoo lang, ayoko na rin kasing madamay pa sa gulo ng mga taong nawawala ng dahil sa sabong. Ayoko mapahamak ako. Mas lalong ayoko na pati ikaw madamay pa ron. Baka ang ibig mong sabihin ako at ang magiging anak natin. Ha? Ano sabi mo? Magiging anak natin? Tama ba? Tama ba yung narinig ko? Oo, hindi ka nagkakamali. 2 buwan na akong hindi dinadatnan. At bumili ako ng 2 pregnancy test kit. Ginamit ko rin yun kaninang umaga paggising ko. Parehong positive ang lumabas na resulta. Diyos ko! Ang ibig sabihin, magkakaanak na tayo? Oo nga! Magiging tatay ka na at magiging buo na ang pamilya natin. Diyos ko! Salamat po! Salamat po talaga! Salamat at magiging tatay na ako! Ang saya-saya ko! Mga kapitbahay! Uy, ano Magiging ka tatay ba? na ako! Buntis na ang asawa ko! Magiging tatay na ako sa wakas! Woo! Papa Dudut, nakita ko ang malaking pagbabago sa partner kong si Patrick mula nang bitawan niya ang pagsasabong. Naging magaan na ang pag-uusap naming palagi at hindi na naging mainitin ang ulo niya. Alam ko na hindi madali ang kanyang mga ginawang desisyon kaya laking pasalamat ko talaga na ginawa niya yon para sa akin at sa magiging anak namin. Pakiramdam ko noon ay nagsimula na ulit sa umpisa ang relasyon naming dalawa lalo na at pareho kaming nangangapa sa negosyong babuyan at manukan na sinimulan namin. Mabuti na lang at marami siyang kamag-anak na supportive sa negosyo namin. Kaya kahit papaano, hindi kami masyadong nahirapan. Pareho rin kaming excited talaga sa magiging anak namin, Papa Dudut. Kasi matagal na rin namin gusto na maging isang totoong pamilya. Kaya kaagad na rin kaming nagpakasal sa Huwes ng taon na yon. Pagkatapos, inasikaso na namin ang lahat ng para sa magiging anak namin. Check up ko, vitamins at mga gamit ni baby kahit nasa tiyan ko pa lamang siya. Pareho rin kaming nagpakasipag sa negosyo para na rin sa future namin bilang isang masayang pamilya kasama ang aming anak, Papa Dudut. Mahal, bakit nandito ka pa sa bahay? Pinagluto kasi kita ng paborito mong sinaing na tulingan. Hindi mo naman na kailangan gawin yan kasi kaya ko naman magluto. Ayaw mo kasi samahan kita kanina na mag-deliver ng niluto mong biko doon sa umorder sa'yo. Kaya naisipan ko na lang na magluto para sabay tayong kumain ng tanghalian. Hindi kita pinasama kasi nga kailangan mo maglinis kanina ng mga kulungan ng alaga nating baboy at manok. Teka, dito ka ba sa bahay magtatanghalian at naghahain ka na dyan sa lamesa natin? Oo, saan ba dapat? Kasi 'di ba fiesta dun sa bayan ngayon? Narinig ko na niyaya ka ng pinsan mo na makipiesta dun. Nako, hindi na ako pupunta kasi baka mahirapan ka lang sa biyahe kung isasama kita. Ayos lang naman sa akin kahit hindi ako sumama. Ayun na nga mahal. Kaya ayoko rin pumunta kasi alam ko hindi ka sasama. Ayos nga lang sa akin na maiwan dito sa bahay. Kahit naman hindi pa ako buntis nun, hindi na talaga ako mahilig makipiesta. Tsaka 'di ba, may magaganap na championship ng sabong mamaya sa bayan? Oo. Ba't hindi ka pumunta dun para manood? Ha? Teka, okay lang sa'yo na pumunta ako doon? Oo naman. Manunood ka lang naman dun, di ba? Tsaka malaki rin ang natulong ng pinsan mong yun sa negosyo natin. Okay din na magpakita ka ng konting suporta sa kanya mamaya. Tsaka alam ko rin na gusto mong pumunta doon. Kasi di ba taon-taon mong inaabangan ng championship ng sabong sa bayan? Tama ka mahal. Palagi ko talagang inaabangan yun kahit wala akong panlaban na manok.
Kaya nga pumunta ka na sa bayan kasi walang problema sa akin. Kahit makifiesta ka at manood ng sabong mamaya. Ang totoo, nahihiya rin kasi ako sa'yo eh. Bakit naman? Baka kasi isipin mo na hindi ko kinokontrol ang sarili ko pagdating sa sabong. Baka pag-isipan mo ako na bigla na lang akong bumalik sa bisyo ko na yun. Walang ganun, mahal. Sabi ko naman, di ba, na malaki ang tiwala ko sa'yo. Nagpapasalamat nga ako kasi nagawa mo talagang bitawan ng pagsasabong para sa akin at sa magiging anak natin. Gusto ko na rin kasi magbagong buhay. Gusto kong maiba naman yung kwento ng buhay natin. Pagsasabong na yung kinabubuhay namin. At yun ang ayokong manahin na magiging anak natin. Kaya tutuparin ko talaga ipangako ko sa'yo na hindi na ako babalik pa sa bisyo kong pagsasabong. At naniniwala ako na magagawa mo yun, mahal. Ikaw pa ba? Ang laki kaya ng tiwala at bilib ko sa'yo. Kaya nga mahal na mahal kita eh. At mahal na mahal din kita. Kayo na magiging anak natin. Pero mahal, okay lang ba talaga na pumunta ako ng bayan at manood ng championship ng sabong? Oo nga! Yun! Akala ko hindi ka papayag eh. Wala namang problema sa akin basta i-text mo na lang ako ha kung anong oras ka makakauwi mamaya. Oo, mahal. Sige, aalis na rin ako. Nakahain naman na dito sa lamesa ang kanin at ulam. Teka, hindi ka na ba magpapalit ng damit? Hindi na. Ayos na tong suot ko. Para di na rin ako magtagal. Baka mahirapan pa akong sumakay ng jeep papuntang bayan. O paano? Aalis na ako, mahal ha? Okay, ingat ka. Ay, mahal. Ano yun at bigla kang bumalik? Pakis mo na ako. I love you. I love you too. Ito namang asawa ko, manonood lang ng sabong, naglalambing pa. Hintayin mo na ako maghapunan mamaya. Kasi uuwi din naman ako kagad. Bye, mahal. I love you. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo na magiging anak natin. Sobra! Papadudot, malaki ang tiwala ko kay Patrick kaya hindi ko talaga siya pinagbabawalan na manood ng sabong. Ayos lang ding sa akin kung tumaya siya gamit ang maliit na halaga ng pera. Alam ko naman kasi na alam niya ang limitations niya lalo na nga at magkakaanak na kami. Kaya naman hinayaan ko siya noon na makifiesta sa bayan at manood ng malaking sabong na magaganap doon. Taon-taon kasi siyang nandoon at palagi siyang masaya kapag uuwi ng bahay pagkatapos ng sabong na event na yon. Kaya ako na ang nagkumbinsi sa kanya na pumunta at makifiesta sa bayan. Hindi naman kasi talaga mabibitawan basta-basta ang bisyo, hindi ba papadudot? Kaya naman inintindi ko talaga noon si Patrick at pinaramdam ko yon sa kanya. Kasi ramdam ko na ginawa niya ang lahat para hindi masira ng bisyo niya ang relasyon naming dalawa. Kaya nga nagulat talaga ako nang mag-decide na siyang bitawan ng breeding farm niya ng manok na panabong at iba pang mga gawaing may kinalaman dito. Doon pa lamang ay alam ko nang hindi ako nagkamali ng lalaking pinili na mahalin at makasama. Kaya lang papadudot, hindi pala para sa lahat ang tuloy-tuloy na kwento ng masayang pagsasamahan at pagbubuo ng isang pamilya. Hindi ko alam kung pagsubok pa rin ba ito pero pakiramdam ko ay bigla na lamang nagtapos ang lahat. Noong araw kasing umalis si Patrick para makifiesta sa bayan at manood ng malaking event ng sabong doon ay yun din ang huling araw na nakita ko siya. Hindi na kasi siya nakauwi ng bahay at wala na akong naging balita sa kanya. Nagpa-blatter ako sa barangay at police station para mahanap siya at nagtanong-tanong sa mga kakilala o kamag-anak niya kung may alam ba sila kung nasaan ang asawa ko. Pero naging bigo lang ako, papadudot. Walang sino man ang nakapagturo sa akin kung saan ko siya pwedeng makita. Nalaman ko rin, papadudot, na may ibang sabongero rin ang nawala na kasabay ni Patrick. At kagaya ko ay bigo din ang mga pamilya nila na makakuha ng impormasyon kung saan huling nakita at nasaan ang mga mahal nila sa buhay. Para bang pinagtatakpan kung saan sila napunta. Parang ayaw ipaalam talaga kung saang lugar sila huling nakita. Sobrang sakit para sa akin kasi kung ang dahilan ng pagkawala ni Patrick
ay may kinalaman sa sabong ay bakit kailangan niya pang madamay. Binitawan na niya ang pagsasabong kaya walang dahilan para madamay siya sa gulo ng mga sabongerong nawawala. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may 3 taon na rin po ang nakakalipas mula ng huling beses kong makasama at mayakap si Patrick. Ako na rin po ang nagmamanage ng babuyan at manukang iniwan ng asawa ko. Alam kong parang imposible na pero umaasa pa rin ako na bigla na lamang siyang kakatok sa pinto ng bahay namin at sasalubungin na Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. mahal ng isang magulang ay hindi matutumbasan ng libu-libong klase ng pag-ibig mula sa mga taong dumaraan lang sa buhay natin. May mga magulang na kaya tayong tanggapin maging sino man ang gustuhin natin sa buhay. Ikaw, kabarangay, meron ka bang magulang na walang kondisyon ng pagmamahal sa'yo? Dear Papa Dudut, bago po ako magpakilala ay hayaan niyo po muna akong bumati ng isang magandang tanghali sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS at sa mga kabarangay nating avid listener ng inyong programa. Sana po ay nakarating sa inyo ang sulat kong ito at fan na fan po kasi kami ng Barangay Love Stories. Lalo na ang lola ko na lagi nakatune in sa radyo tuwing tanghalian para mapakinggan kayo. Ako nga pala si MJ, hindi ko po totoong pangalan. Isa po akong babae at taga Maynila ako, Papa Dudut. At kasama ko sa bahay ang pamilya ko. Isa po akong bisexual o yun bang nagkakagusto sa parehong kasarian pero mas attracted po ako sa kapwa ko babae. Sa mata ng iba, maraming nag-aakala na straight ako kasi babaeng babae raw po ako sa datingan ko. Hindi nga raw po halata na baliko ako. Gusto ko pong i-share sa mga kabarangay natin ang kwento ko na magsisimula noong college pa lamang ako. Yun din po ang panahon na confused o nalilito pa po ako sa sexual orientation ko. May babae po akong nagustuhan na ang pangalan ay Riri. Classmate ko siya, Papa Dudut. Pero una muna kaming naging mag-best friend at pareho kaming first year ng panahon na yon. Si Riri po yung tipo na palaayos ng sarili. Maya't maya akong tumingin sa salamin para i-check ang mukha niya at mag-retouch. Kung tawagin siya ay Kikay, samantalang ako ay saktong punas lamang ng panyo para matanggal ang mantika sa aking mukha. Oily face kasi ako tapos ang init pa sa Pilipinas. Pero hindi naman po ako nagrereklamo. Siguro ay na-conscious lamang ako sa sarili ko noong nakilala ko si Riri. Kumbaga hinangaan ko siya at kung paano niya ayusin ang sarili niya para mas lumabas ang angkin niyang kagandahan. Kaya naman noong nag-second year college kami ay kapansin-pansin ang biglang pag-glow up ko dahil natuto na rin po akong mag-ayos sa wakas. Gumamit ako ng mga sabong nakakaputi at natuto akong manamit ng maayos. Dahil dito ay nadagdagan tuloy ang kumpiyansa ko sa sarili at mas lalo akong hinangaan si Riri. Hindi po alam ni Riri ang feelings ko sa kanya noon, Papa Dudut, kasi never ko naman pong inamin sa kanya simula first year college kami. Kahit pasaring ay hindi po ako nagsasabi. Sa katunayan, may mga nakaka-MU akong lalaki noon at nanliligaw sa akin pero hindi ko po sila pinapatulan. Nagkakagusto ako sa kanila pero hindi kasing lalim ng pagkagusto ko kay Riri. Kaya isang araw noong summer break ay naglakas loob akong aminin sa kanya ang feelings ko. Pero sinigundahan ko kaagad yon ng birong baka nami-miss ko lamang siya kasi bakasyon. At dahil best friends naman po kami ni Riri ay walang nagbago sa turingan namin sa isa't isa. May jowa rin po si Riri noon, Papa Dudut.
Kaso'y nag-break po sila at ako po ang nag-comfort sa kanya, Papa Dudut. Ray, huwag ka na umiyak. Tama na yan. Sinasayang mo lang luha mo sa tukmol na yun eh. Masakit lang kasi yung paghihiwalay namin. Buong akala ko okay kami tapos hindi pala. Siguro kasalanan ko talaga kaya siya naghanap ng iba. Sira, wala kang kasalanan. Kung meron man, siya ang dapat sisihin kasi hindi siya nakontento sa'yo. Hindi ko talaga matanggap na pinagpalit ka niya tapos iniwang ka lang ng basta-basta. Ang bait-bait mo kaya tapos ang ganda-ganda pa. Thanks, MJ. Pinagaan mo ang loob ko kahit paano. Sabi naman sa'yo tama na sa kakaiyak. Hindi niya deserve ang mga luha mo, girl. Siguro nga pero anong magagawa ko? Nagmahal lang naman ako eh. Nandun na tayo sa minahal mo siya. Walang masama dun. Sa totoo lang, bilib nga ako sa pagmamahal mo sa kanya kasi bihira na lang yung ganyan. Yung bang loyal ka sa isang tao, tapos sisirain lang niya yung tiwala mo. Ang malala pa, ipagpapalit ka sa iba. Siya talaga may problema sa inyong dalawa, hindi ikaw. Sabi ko nga 'di ba, ang bait mo na, maganda ka pa. Baka naman sinasabi mo lang yan kasi mag-best friend tayo. Hindi no, kilala mo ko, hindi ako bolera. Kaya umasa kang totoo mga sinasabi ko. At hindi yun magbabago kahit tumanda pa tayo. Para sa akin, mabait ka pa rin at maganda. Thanks ulit. Malungkot ka pa rin? Namimiss ko kasi siya eh. Ikaw ba, namimiss niya? Aray, ang sakit naman nun. Yaan mo na kasi siya. Baka nga hindi ka iniisip nun kasi masaya na siya sa iba. Naiyak ulit tuloy ako. Ikaw kasi eh. Ay, sorry naman. Pero sige, kung yan ang makakapagpagaan sa loob mo, umiyak ka na. Pero last mo na yan ha. Dapat pagkatapos niyan, simulan mo nang mag-move on. Hindi ko alam kung kaya ko, MJ. Hanggang ngayon kasi, nasasaktan pa rin ako sa breakup namin. Kayanin mo. Hindi pwedeng i-delay mo ang happiness na pwede mong maranasan kapag nakapag-move on ka na sa kanya. Oo, hindi instant na magiging okay ang lahat pero nandito naman ako eh. Willing ako makinig sa mga kwento mong nakakaiyak hanggang maging okay ka na. Gagawin mo talaga yon? Hindi ka magsasawa? Oo no, hindi ako magsasawa. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Tsaka ano pa't magkaibigan tayo kung iiwan lang din pala kita sa mga panahon na kailangan mo ko, di ba? Eh di hindi na ako naiba dun sa ungas na ex mo. Hay nako, sarap talagang paduguin ang mukha ng taong yun. Gusto mo iganti kita sa kanya kapag nakita ko siya? Ayos lang naman. Wag na. Naniniwala naman ako na hindi kanya katulad kaya hayaan na lang natin siya. Sabi mo nga, hindi ko pwedeng i-delay ang happiness na pwede kong ma-experience pag nakapag-move on na ako. Kaya hindi na rin natin siya pag-aaksayahan pa ng panahon kasi masisira lang araw natin. Tama. Ganyan dapat. Salamat kasi nandyan ka para magpaalala. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, MJ. Sus, ikaw naman, wala yun. Ano ka ba? Basta, dito lang ako sa Gedli pag kailangan mo ko. Pangako, nandito lang ako palagi sa tabi mo. Hindi ako mawawala, hindi kita iiwan. Kung close na po kami dati ay mas naging close pa po kami ni Riri matapos ang breakup niya noon, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay tuluyan na nga pong nahulog sa akin ang loob ng kaibigan ko. Hindi ko na rin po ikakaila na lalong nabuhay ang feelings ko sa kanya ng panahon na yon. Para sa akin ang kapal naman ang mukha ng nakarelasyon niya para iwanan at saktan siya.
Hindi po deserve ni Riri ang ganong klase ng sakit kasi para sa akin ay siya yung klase ng babae na dapat ay minamahal at inaalagaan. Kaya nang muli kong aminin ang feelings ko sa kanya ay naging kami na po. Si Riri po ang first girlfriend ko, Papa Dudut, at masaya ko sa relasyon naming dalawa. Sa kanya ko po naramdaman ang totoong happiness and love, hindi ko naramdaman sa mga lalaking nagustuhan ko, pero hindi ko naman nakarelasyon. Tumagal po ng 2 years ang relationship namin ni Riri hanggang sa dumating ang araw na sinubo kami ng panahon. Yun po yung madalas na kaming nag-aaway dahil sa pagiging selosa at demanding ko. Dumating din sa point na gusto ko nang maging legal sa pamilya niya. Kasi sa loob ng 2 taon na yon ay nanatiling sekreto sa side niya na magkasintahan kaming dalawa, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na oh? Sorry, may tinapos pa kasi ako sa bahay. Alam mo namang hindi ako pwedeng umalis basta-basta. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang sabihin mo nagpapalusot ka lang. Lagi mo naman dinadahilan yung pamilya mo eh. Anong sinasabi mong nagpapalusot lang ako? Totoo naman na marami pa akong ginawa sa amin kaya hindi ako agad nakaalis. Nakakarindi na kasi. Paulit-ulit ka na lang na may ginagawa tuwing magde-date tayo. Kaya di na natin nasusulit yung mga araw na magkasama tayo eh kasi lagi kang late. Palaging may ganyang eksena. Madalas din na may mangyari sa inyo kaya kailangan mong umuwi ng maaga. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ka panganay. Hindi mo alam yung responsibilidad ko sa buhay at bahay namin. Alam ko namang breadwinner ka. Lagi mo kayang binibida yan sa akin. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na may girlfriend ka rin. Hindi naman fair na palaging pamilya mo lang ang iniintindi mo. Paano naman ako? Ha? Anong paano ka naman? Diyan ka magaling eh, sa maang-maangan portion. Akala ko ba naiintindihan mo ang sitwasyon ko? Tapos ngayon sa'yo pa talaga manggagaling yung salitang yan? Makakawalang gana ka, alam mo ba yun? Ikaw pa talaga ang nawala ng gana ha. Ikaw na nga tong late dumating sa date natin ngayon tapos ganyan pa ugali mo. Nagsorry na ako, di ba? Hindi ko naman kontrolado ang sitwasyon eh. Hindi ako bingi, wag kang sumigaw. Baka pagchismisan tayo ng ibang tao. Naririnig ko sinasabi mo. Ngayon naririnig mo na. Eh kanina parang hindi mo ako pinapakinggan kasi kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Dinamay mo pa pagiging breadwinner ko. Palibhasa, bunso ka. Sarili mo lang ang iniisip mo kaya hindi mo nararanasan ang problema ng mga panganay na tulad ko. Ay, okay, sorry na pero intindihin mo naman sana yung side ko. Ano pa bang hindi ko naiintindihan? Gusto ko lang i-prioritize mo rin ako, Riri. Pakiramdam ko kasi naiitsipwera na ako sa buhay mo dahil sa pamilya mo at trabaho mo eh. Eto pa, girlfriend mo ako pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako pinapakilala sa mga magulang mo. Ikaw nga, kilala ka na sa bahay namin eh. Alam mo naman ang sagot ko dyan, di ba? Tsaka nag-usap na tayo na darating din tayo sa point na masasabi ko rin sa parents ko na hindi lang kita basta kaibigan, na girlfriend kita. Pero hindi pa ngayon yun. Ang labo mo naman kausap. Ikaw ang malabong kausap. Ba't ba parang nagiging demanding ka na? Pinipressure mo na ako. Naiinip lang ako. Alam mo kung ganyan ka ng ganyan, eh wala nang mangyayari pa sa relasyon natin. Mabuti pa siguro maghiwalay na tayo. Ano? Riri naman, hiwalay ka agad? Sige na, uwi na ako. Riri, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Tapos na tayo, MJ. May gagawin pa kasi ako sa bahay namin eh. Tutulungan ko pang maglabas si nanay kaya mauuna na ako sa'yo. Riri, please, wag mo naman akong iwan dito. Riri, sandali! Hindi ko po inakala na ang masaya naming pagsasama ni Riri ay mauwi din pala sa hiwalayan. Napaka-unfair ni Riri kasi hindi man lang niya inisip yung 2 taon naming relasyon para makipaghiwalay siya ng gano'n na lamang. Kulang na lamang ay masiraan ako ng ulo, Papa Dudut, lalo pa at hindi ko alam i-handle ang sakit na nararamdaman ko ng panahon na yon. Ayoko pong mawala sa akin si Riri kaya pinakiusapan ko po siya na ayusin namin ang relasyon namin pero ayaw na po niya talaga.
Sa kabila nito ay hindi ko pinakinggan si Riri. Sa halip ay hinabol ko po siya maging sa pinagtatrabahuhan niya, Papa Dudut. Bali ang siste ay palagi ko siyang inaabangan sa workplace niya tuwing uwian para kausapin sana, pero naiirita lamang siya sa akin kapag nakikita niya ako. Sinabi ko po na willing akong mag-adjust ng ugali, wag lamang niya akong iwanan, pero buo na po talaga ang desisyon niya na maghiwalay na kami ng landas. Hindi na raw po kasi nagwo-workout ang relasyon namin. Kaya lang makulit talaga ako at matigas ang ulo ko at hindi marunong umintindi sa kagustuhan ni Riri. Lalo ko siyang kinulit hanggang sa napilitan na pong lumapit si Riri sa pamilya ko at nakiusap sa kanila na patigilin na ako sa paghahabol sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At tampo na nararamdaman ko ng mga panahon na yon ay dahil sa paghihiwalay namin ni Riri ay napalitan naman ng matinding galit at hinanakit. Hindi niyo rin naman ako masisisi, bagaman walang perpektong relasyon ay palagi naman po naming nalalampasan ni Riri ang mga gusot sa pagsasama namin noon dahil maintindihin po akong tao. Sa katunayan, noong may nagawa siyang mali sa relasyon namin ay hindi ko siya iniwanan. Nagstay ako at sinubukang buuin ulit ang tiwala ko sa kanya para bumalik kami sa dati. Tapos nung ako naman nang naging toxic ay iniwan agad niya ako. Alam kong unfair ang realidad. Kaya nga ang sakit-sakit at sobrang sama ng loob ko sa kanya. Dahil sa mga naranasan kong yon ay nagsimula akong kainin ng depression. Simulan noong iwan ako ni Riri ay hindi na po ako pumasok sa trabaho, Papa Dudut. Puro lang po inom ng alak ang inatupag ko kasama ang mga barkada ko. Nagsimula na po akong hindi umuwi sa amin at mas madalas na natutulog sa ibang bahay. Hindi po katakataka na labis pong nag-alala sa akin ang tatay ko, lalo na't unti-unti nang nalayo ang loob ko sa kanya. Kaya nga isang araw nang himalang nasa bahay ako at kasabay kong kumain ng tanghalian ng tatay ko, ay sinamantala na niya ang pagkakataon para kausapin ako ng masinsina noon, Papa Dudut. MJ nak, pwede ka bang kausapin ng tatay? Tungkol po saan, Tay? Napapansin ko kasi na madalas kang wala sa bahay natin. Ngayon ka lang umuwi kaya hindi na ako nagdalawang isip na sabayan kang kumain. Namimiss na kasi kita, anak. Sorry po, Tay. Saan ka ba natutulog pag wala ka rito? Okay ba yung mga pinupuntahan mo? Sa mga kaibigan ko lang naman po. Huwag po kayong mag-alala, safe naman po ako kasama sila. Ah, ganun ba? Mabuti naman kasi hindi ko alam kung saan kita hanapin kung sakali eh. Anak, ayos ka lang ba? Tay, ang totoo, hindi po ako okay. Dahil ba sa pag-iwalay niyo ni Riri? Opo eh. Hanggang ngayon hindi ko pa rin po kasi matanggap na iniwan niya ako. Naayaw na niya sa akin. Hindi naman po ako masamang tao. Oo, may times na nag-aaway kami pero ginagawa ko naman ang lahat para intindihin ang sitwasyon para magkaayos pa rin kami. Pero sa dulo, iniwan pa rin niya ako. Nakikita ko naman ang mga effort mo sa relasyon niyo ni Riri. Pero meron din kasi siyang responsibilidad. Siguro hindi ikaw yun sa ngayon. Kasi ang focus niya muna yung pamilya niya. Yun nga po masakit, Tay. Akala ko kasi magiging okay kami kapag pumayag akong isikreto niya sa parents niya yung relasyon namin. Lalo na't hindi pa kami graduate nun. Kaso nakapagtapos na kami at nakapagtrabaho, ganun pa rin. Nakatago pa rin ako tsaka isa pa rin akong isang malaking sikreto. Tapos ngayong hiwalay na kami, parang wala man lang kaming pinagsamahan. Ganon-ganon na lang niya tinapon at kinalimutan ng lahat. Ang unfair naman po para sa akin nun, Tay. Unfair nga. Pero hindi naman natin kontrolado kasi ang mga mangyayari. Lalo pag ginawa mo naman ang lahat para isalba ang relasyon nyo. Saka pipilit mong ayusin ang lahat, mas lalo lang kayo nagkasiraan ni Riri. Lalo lang niyang gustong lumayo sa'yo. Hindi ko na nga po kasi alam ang gagawin ko eh. Hindi ko po alam kung paano patitigilin yung sakit na nararamdaman ko. Anak,
Nandito lang ako para sa'yo. Kapag malungkot ka o nasasaktan, huwag kang mahiyang lumapit sa amin at magsabi. Hindi ka namin huhusgahan. Nandun na tayo sa walang madaling solusyon para mawala ang sakit na nararamdaman mo. Pero tandaan mo, responsibilidad mo magpatuloy sa buhay kahit naghiwalay na kayo ni Riri. Huwag mong hayaang tumigil ang ikot ng mundo mo kasi hindi ka naman mag-isa. Kasama mo kami. Oo, iniwan ka na ni Riri pero nandito naman ako at mga kapatid mo. Pati ang nanay mo na nasa langit, sigurado hindi rin papahuli sa pagsuporta sa'yo. Tay naman lalo tuloy ako nag-i-emosyonal nung binanggit niyo si nanay. Totoo naman Ganon ka kamahal ng nanay mo. Tay, gusto ko po sana mag-sorry kasi masyado ako nag-focus sa sarili ko. Hindi ko kayo naisip. Nakalimutan ko may pamilya pala ako na nag-aalala sa akin ng husto. Nako, alam mo, kulang na lang masira na ako ng ulo sa kaiisip kung nasan ka o kung ligtas ka ba sa mga pinupuntahan mo. Ay, MJ anak, wala na ang nanay mo. Ayoko namang pati ikaw mawala rin sa akin. Kaya sana naman, umuwi ka pag aalis ka. May uuwihan ka naman May pamilya ka. Hindi ko po akalain na may ganong klaseng sentimiento ang tatay ko tungkol sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko pong nalungkot ako kasi hindi ko akalain na naaapektuhan na rin pala siya sa mga pinaggagawa ko. Mabait at masipag pong tao ang tatay ko at simula nang mamatay ang nanay namin ay wala na siyang ibang inatupag kundi ang magtrabaho para mabuhay kaming magkakapatid at mapagtapos kaming lahat sa pag-aaral. Isa pong padjak driver si tatay, Papa Dudut, at proud po ako sa trabaho niya kasi hindi siya gumagawa ng masama para kumita ng pera. Mas lalo ako naging proud sa kanya nang mapagtapos niya ako sa pag-aaral. Kaya nga parang may libo-libong karayom ang tumutusok sa puso ko nang kausapin niya ako at pakiusapan na umuwi na sa amin. Yun po ang naging inspirasyon ko para ayusin ang sarili ko, Papa Dudut. Nagsimula po akong gumising sa umaga na nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya ng Diyos na ibinibigay niya sa akin at sa pamilya ko. Naghanap din po ulit ako ng trabaho. Nakapasok naman ako sa isang BPO company bilang call center agent. Simula noon ay nakapag-provide na po ako sa amin at masaya ako na nabawasan na ang alalahanin ng tatay ko sa mga gastusin sa bahay. Hindi naglaon ay unti-unti ko rin pong nahanap ang mga piraso ng sarili ko na nawala dahil sa pagkabigo ko sa pag-ibig. Dahil ito sa pamilya ko na nagmamahal sa akin lalo na sa tatay ko, Papa Dudut. Sa loob ng 2 taon sa pagtatrabaho, sarili at pamilya ko po finocus ang lahat. Hanggang isang araw ay naisip kong sumubok ulit na pumasok sa isang relasyon at doon ko na nga po nakilala si Nida. Matapos kong mag-install at tumambay sa isang dating app. Bisexual din po si Nida katulad ko, Papa Dudut. Nag-click kami kaagad kasi maayos naman siyang kausap. Nag-decide kaming magkita for the first time at may nangyari sa amin. Pero kinatagalan ay meron po siyang inamin, Papa Dudut. Kayo? Medyo matagal na. Hindi pa kita kilala nun. Nida naman! Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin na may girlfriend ka na pala? Sorry, pero hindi ko naman sinasadya na itago sa'yo yung totoo Kaya nga sinasabi ko na sa'yo ngayon. Wow So gusto mo mag-thank you pa ako sa'yo na umamin ka sa pagiging two-timer mo? MJ, huwag ka namang ganyan. Anong gusto mo maging reaksyon ko? Magtatatalon ako sa tuwa kasi may nangyari sa atin? Ewan ko sa'yo, Nida. Pero pareho naman nating ginusto yung nangyari, di ba? Nandun na tayo sa pareho nating ginusto to. Pero buong akala ko single ka kaya ayos lang sa akin na may mangyari sa atin.
Single ako kaya ako nag-install ng dating app kasi handa na ako ulit pumasok sa relasyon. Kaya lang ang laking gulo pala nitong napasukan ko nang dahil sa'yo. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Totoo lahat ng ipinakita at pinaramdam ko sa'yo simula nung nagkakilala tayo. Maliban na lang sa hindi ko kagad nasabi sa'yo na may ka-LDR ako. Doon mali ako ron. Kaya sorry ulit. May dahilan naman ako kaya ako nagawa yun. Sige nga, ano yung sinasabi mong dahilan? Ayoko mawala ka sa akin. Ayoko lumayo ka sa akin kapag nalaman mong may girlfriend ako. Mahalaga ka na sa akin, MJ. Alam mo yan. Kung mahalaga ako sa'yo, hindi mo ako lolokohin. Mabuti na lang pala hindi pa ako hulog na hulog sa'yo kasi kung nagkataon na naging tayo tapos malalaman kung may karelasyon kang iba, baka mapatay pa talaga kita. Sobra ka naman. Hindi yun sobra kasi normal na reaksyon lang yun ng taong niloko. Pwede naman nating kalimutan ang lahat at magsimula ulit, di ba? Anong mag-uumpisa ulit ang pinagsasasabi mo? Naisip ko lang na wala namang mawawala sa atin kasi pareho naman tayong babae. Hindi kita mabubuntis kaya pwede tayong mag-umpisa ulit. Pwede nating ipagpatuloy yung pagiging magkaibigan natin. Ewan ko sa'yo. Parang di ka nakasakit ng damdamin ah. Kaya nga nagsorry na ako, di ba? Itatapon mo na lang ba basta ang pinagsamahan natin? Parang hindi naman yata patas yun. Hindi ba mahalaga sa'yo yung friendship na nabuo natin? Ayaw mo na ba ako maging kaibigan? Siyempre gusto. O, kita mo na? Kaya nga makinig ka sa sinasabi ko, MJ. Kalimutan na natin ang nakaraan at magsimula ulit tayo ng panibago. This time, pinapangako ko na wala na ako itatago sa'yo. Promise yan, kaya hindi mo na kailangan mag-alala, okay? Okay. Pangako mo yan ah. Oo naman. Paano yung jowa mo? Hayaan mo na siya. LQ kami ngayon, tsaka ikaw ang gusto kong kasama, hindi siya. Papadudot doon ko po na-realize na sobrang laki po pala ng impact ng naging breakup namin ni Riri sa buhay ko. Kasi hindi ko po kayang mawala sa buhay ko si Nida kahit na harap-harapan niya akong niloko. Alam ko po na hindi tama na tanggapin ko pa rin siya sa buhay ko dahil nagsinungaling siya sa akin. Ibig sabihin ay sinira na niya ang tiwala ko pero may parte sa akin na natatakot maiwan dahil pakaramdam ko ay magsisimula na naman ako sa wala, Papadudot. Sa maikling panahon matapos kong makilala si Nida ay natutunan kong ibigay sa kanya ng buong buo ang sarili ko. Ang tiwala ko, ang puso at katawan ko. Kapag nawala siya ay baka hindi ko po kayanin. Alam ko na marami sa mga kabarangay natin ang maiinis sa akin at sasabihin na napaka-rupok, tanga, walang bait sa sarili. Pero kapag kayo po ang nasa sitwasyon ko ay tiyak na gagawin nyo rin ang ginawa ko. Minsan madali lang sa ating humusga kasi hindi natin nararanasan ang eksaktong pakiramdam ng isang taong dumaraan sa isang sitwasyon na katulad ng sa akin. Kaya sana'y maging sensitive po tayo dahil may feelings din naman ang mga katulad namin. Yun po ang eksaktong pakiramdam ko noon, Papadudot, na siyang nagtulak sa akin para wag pakawalan sa buhay ko si Nida. Sumabay pa na natanggal ako sa trabaho ko noon sa BPO kaya sumama ako kay Nida para sa pagja-job hunting niya. Doon po lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Madalas kaming nagiinuman kaya lang sa tuwing napapasukan ng alak, ang sistema ko ay lalo po akong nagiging marupok. Kapag lasing nga kami ni Nida ay may nangyayari sa amin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagtuloy-tuloy po ang paghahanap namin ng trabaho ni Nida at hindi nagtagal ay pareho kaming natanggap sa isang BPO company. Balik call center ako at nang mga panahong yon ay may nangyayari pa rin po sa amin, Papadudot. Kahit na sila pa rin ang LDR girlfriend niya. Unofficially ay napagkasunduan naming maging fubo ni Nida. Hinayaan ko na lamang po na ganon ang naging setup namin kaysa naman mawala siya sa akin sakaling itigil namin ang ginagawa namin. Ewan ko ba, sobrang broken ko pa rin siguro sa past relationship ko kaya pumayag akong maging side chick na lamang. Alam ko po na hindi ko deserve ang ganong klase ng trato
kahit nasa anong klase ng relasyon, pero wala po akong nagawa. Nadaig po ako ng emosyon ko at ng pagiging people pleaser ko, Papa Dudut. Dumagdag pa, nasa bahay namin tumutuloy noon si Nida since kaibigan at katrabaho ang pakilala ko sa kanya sa pamilya ko. Pero isang araw inalaman ko po na naghiwalay na pala si Nida at ang girlfriend nito. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ako ng chance para maging girlfriend si Nida. Sobrang saya ko po noon kasi sa wakas ay girlfriend na ulit ako. Hindi ko inakala na mauuwi sa tototohanan ng pagiging mag-on namin ni Nida. Akala ko ay magiging forever fubo na lamang kami. Sinabi ko pa nga sa sarili ko noon na aalagaan ko na ang relasyon namin at hindi ko siya hahayaang mawala at iwan ako tulad ni Riri. Kaya nag-adjust ako sa ugali at binigay kay Nida ang lahat. Sa katunayan ay kinuhanan ko siya ng motor na magagamit namin sa pagpasok sa trabaho at paggala kapag may date kami. Ako po ang naguhulog noon. Wala namang kaso kasi mahal ko siya, Papa Dudut. Kaya lang akala ko ay perfect na ang relasyon namin ni Nida hanggang sa nalaman kong niloloko pala niya ako. Ang motorsiklo na hinuhulugan ko ang siya mismong ginagamit niya para makipagkita sa babae niya. Nida, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Parang lumulutang ang isip mo eh. Tapos kanina ka pa nakatingin sa cellphone mo. May inaabang ka bang text o tawag? Wala. Napatingin lang ako sa phone ko. Bawal ba? Uy, sa wakas nag-reply din. Sinasabi ko na nga ba may ka-text ka eh. Ha? Wala to, no? Hindi ako naniniwala sa'yo. Akin na yung phone mo, patingin! MJ naman eh. Huwag ka namang makulit. Wala lang to. Anong wala? Sobrang excited kang basahin yung message ng kung sino mang nag-text sa'yo. Alam mo, napakasinungaling mo talaga. Huwag mo naman sabihin yan. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Nagde-date nga tayo, di ba? Tayo yung magkasama. Tayo nga, pero nasa ibang tao naman yung isip mo. Ano, subukan mo ba mag-deny? Iyahampas ko yung cellphone sa mukha mo. Aminin mo na may iba ka na, no? MJ naman eh. Meron o wala lang ang gusto kong marinig, Nida? Okay, sige. Ang kulit mo eh. Para kung walang pinag-aralan kung magbunga nga. Kaya sige na, sasabihin ko na. Meron. Ano, masaya ka na ba? Sira ulo ka pala eh. Paano ko magiging masaya eh niloloko mo na naman ako? Aray! Huy, ano ba? Tigilan mo nga yan. Nasasaktan ako. Kulang pa yan sa pananakit mo sa akin, walang yaka. Ang kapal ng mukha mo na maghanap ng iba. Hindi ka na nakontento sa akin, nakuha mo pang lumandi. Ano magagawa ko? Nakakasawa ka na. Lalo na yung ugali mong pabebe. Ayoko na sa'yo kaya maghiwalay na tayo. Gusto mo maghiwalay tayo para maging kayo na nung bago mo? Kilala kita! Malamang may namamagitan na sa inyo habang tayo pa. Tapos ang lakas ng loob mong ikama ako? Ang kapal ng mukha mo! Wala akong pake. Makapal na kumakapal. At saka nasasarapan ka naman lagi ah. Kaya anong inaangal mo dyan? Buisit ka! Hayop! Oo na. Ako na ang masama at demonyita. Okay ka na? Tinanggap ko na ang papel ko sa buhay mo kaya pwede ba tanggapin mo na lang ang desisyon ko? Hihiwalayan na kita. Ayoko na sa'yo kaya bahala ka na sa buhay mo. Salamat na lang sa lahat. Huwag mo naman ako iwan. Please! Pag-usapan natin to. Ayusin natin to. Huwag mo ako iwan. Wala na tayong pag-uusapan at hindi na maaayos yung relasyon natin. Kaya mabuti pa, simulan mo na mag-move on. Magalit ka sa akin kung gusto mo para makalimutan mo ko kagad. Huwag mo na akong hahabulin ha. Daig mo pang linta sa pagiging clingy mo. Nakakairita ka. Parang gumuho po ang mundo ko matapos kong malamang iniiputan ako sa ulo ng babaeng minahal ko ng husto, Papa Dudut. Pero sa kabila ng sakit at sama ng loob na nararamdaman ko ng panahon na yon, ay nakauwi pa rin ako sa bahay namin nang hindi nagbe-breakdown. Naisip ko na baka kasama ko si nanay noon at sinusuportahan ako mula sa langit hanggang sa makarating ako sa amin.
Pag-uwi ko ay doon na po ako umiyak ng husto at ibinuhos ang feelings ko. Nataranta po si tatay sa mga nangyari at kaagad niya akong niyakap, Papa Dudut. Ilang minuto rin niya akong pinatahan bago ako nagkwento kung ano nga ba ang nangyari. Nagalit siya kay Nida pero mas nanaig po ang pag-worry niya sa akin bilang magulang. Kaya kahit papaano ay nagpapasalamat ako ng husto dahil nasa tabi ko siya ng panahon na yon. Sinabi ko po kay tatay na kailangan ko ng tulong kasi parang mababaliw na ako. Suicidal na po ako noon, Papa Dudut, kaya dinala niya ako sa isang psychiatrist at ng mga panahong yon ay umalis na sa bahay at sa pinagtatrabahuhan namin si Nida, kaya mas nahirapan akong umusad. Pero sa tulong ng doktor at sa reseta niyang gamot ay unti-unti pong bumuti ang disposisyon ko sa buhay. Ang swerte ko na lang din sa part na hindi ako sinukuha ng manager ko sa trabaho dahil pinaubos na lang niya ang leave credits ko sa mga panahong hindi ako pumapasok sa trabaho. Dahil naka-work from home setup naman ako noon ay hindi ako masyadong nahirapan. Bukod doon ay kasama ko pa ang pamilya ko na masasabi kong naging solid support system ko ng panahong yon, Papa Dudut. Nak, pwede ba kita makakausap? Sige po, tay. Tara, tabi po tayo dito sa sofa. Salamat, Nak. Hindi ka naman siguro matutulog pa, no? Baka lang kasi naistorbo kita eh. Hindi pa naman po, tsaka wala naman po akong ginagawa. Ano pong meron? Bakit niyo po ako gustong makausap? Gusto lang kitang kumustahin. Akala ko naman po may nangyari ng kung ano. Medyo umukay na po ako, tay. Pero minsan, pakiramdam ko bumabalik ako sa umpisa. May mga pagkakataon na umiiyak ako bago ako matulog kasi hindi ko mapigil yung isip ko sa pag-overthink. Ano bang mga iniisip mo? Marami po pero more on yung trauma ko po sa mga past relationship ko. Naisip ko po na baka hindi ko deserve na makatagpo ng babaeng magmamahal sa akin ng totoo. Na lahat ng nakikilala ko ay sasaktan at iiwan lang ako. Katulad ng ginawa sa akin ni Riri at Nida. Huwag mo sabihin yan. Kasi naniniwala ako na darating din ang araw na makikilala mo ang taong hindi ka sasaktan at iiwan. MJ anak, tatay mo ko. Higit kanino man, ako nakakakilala sa'yo. Masunurin kang anak, mapagmahal. Kaya maswerte ang magiging kapareha mo sa klase ng pag-ibig na meron ka. Kahit na nabigo ka sa una at sa ikalawa, huwag mong akuin ang sisi sa lahat na nangyari o hindi man kayo nagtagal. Lalo na kung pilit mong inaayos ang sarili mo. Tay naman, huwag niyo po akong paiyakin. Hindi naman kita pinapaiyak ka. Hindi raw pero nakakatouch po ang mga sinabi niyo. Alam niyo ba na kapag kayo nagsabi, naniniwala ako? Dapat lang kasi tatay mo ko. Salamat sa suporta, tay ha. Kahit nung sinabi ko sa inyo na bye ako, hindi kayo tumigil sa pagsuporta sa akin. At hindi ako mapapagod na ipaalala sa'yo na mahal kita. At nasa tabi mo lang ang tatay, maging sino ka man. Para sa akin, ang pagiging magulang, ang dakilang tungkulin na sinumpaan kong tanggapin, simula nang ipakanak kayo ng nanay nyo. Kaya basta hindi masama ang ginagawa nyo at hindi kayo mapapahamak, nandito lang ang tatay sa likod nyo. Ang masasabi ko lang sa lahat ng mga pinagdadaanan mo, anak, kaya mo yan. Kaya ko po kasi nasa tabi ko po kayo, tay. Payakap nga po. Halika nga rito. Ang laki-laki na ng bunso ko. Pero tay, ako pa rin ang baby sa pamilya natin ha. Aba, oo naman. I love you po, tay. Walang kapantay at kondisyon ang pagmamahal ng magulang sa anak. At yun po ang napatunayan ko dahil sa tatay ko, Papa Dudut. Malaki po ang bahagi na ginagampanan niya para tuluyan ako makapag-move on sa nakaraan ko at para maayos ang disposisyon sa buhay. Bukod doon ay malaki rin ang naitulong sa akin ang mga therapy session ko dahil nakapag-focus ako sa sarili ko at mas kumalma ang mataas kong emosyon.
Nakipag-reconnect na rin po ako sa mga dati kong kaibigan para kumustahin sila at mag-sorry sa pang-ghosting ko sa kanila noong busy ako sa love life ko. Humingi rin ako ng tawad sa manager ko nang bumalik ako sa trabaho at nangako na pagbubutihin ko na ang trabaho para makabawi sa kanya at sa kumpanya. Nagbunga naman yon nang maging top performer ako ng ilang beses sa team namin. Kaya marami po ang naging proud sa akin. Dahil kumikita na ako ay nakapag-ipon po ako para may pagawa ang sahig ng bahay namin, bagay na labis na kinatuwa ng tatay ko. Totoo po na kapag inuna mong mahalin ang sarili mo ay sunod-sunod na rin ang darating na mga magagandang bagay sa buhay mo. Papa Dudut, hindi na po naalis sa isipan ko ang sinabi sa akin ni tatay noon na meron daw pong taong darating sa buhay ko na mamahalin ako. Muli ay sumubok po ako makipagkilala hanggang sa dumating po sa buhay ko si Rose na hindi nagtagal ay naging girlfriend ko. Graduating student po si Rose sa isang medical school at may kalayuan ng lugar na tinitirhan niya. Pero sa kabila ng lahat ay hindi po ako nakaramdam ng alinlangan. Bukod doon ay kilala po ako ng family niya at legal po ang relasyon namin. Priority po namin ang isa't isa kaya alam kong secure ang pagmamahal ko kay Rose. Pag nakagraduate na si Rose at nakapag-board exam ay saka ko naman siya ipapakilala sa tatay ko. Papa Dudut, gusto ko pong i-share sa mga kabarangay natin ang isa sa mga pinaka-importanting aral sa buhay na natutunan ko mula sa pinagdaanan ko. Yun po ay ang matuto tayong humingi ng tulong kapag hindi na natin kaya. Ang mga tamang tao ay hindi magsasawang alalayan tayo at samahan hanggang sa bumuti ang ating kalagayan at pakiramdam. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ko. God bless po sa inyong istasyon and more power. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, MJ. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. 97.1 Forever!